Sebastian POV. Nagmumura si Sebastian na makarating siya sa kwarto niya. Nakasalubong niya naman niya si Amber. Sa pagkakataong to, harap-harapan. Kinagabihan ng hapong yon, nasuya pa niya to noong kasama niya si Hannah. Isang nakakatawang kwentong ikinuwento ni Hannah mula sa kanilang pagkabata at hindi niya napigilan ang kanyang pagtawa. Noon niya nakita si Belle na papaalis sa kwarto ng kanyang lola. That's when we saw Amber leaving this grandmother's room. At kagaya nung nakita niya to noong araw na yon, kinailangan niyang pigilan ng kanyang sarili na mahawakan si Amber sa bewang at halikan ang matamis nitong labi. Damn! Aniya, bago siya nagtanggal ng damit at dumiretso sa shower. Iba ang tumatakbo sa kanyang isip tungkol sa kanyang asawa. At alam niyang gagawa lang siya ng mas malaking pagkakamali sa sarili niya kung hahayaan niyang ibigay ang katawan niya ang pangangailangan nito. Amber lied to him. Hindi mapapatawad ang ginawa nito. Hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Aniya sa sarili habang patuloy na binuhusan ang kanyang katawan ng malamig na tubig mula sa shower sa pag-asang malunod ang kanyang pangangailangan. Nang matanggap niya mga larawan ng kanyang asawa at ni Drew ilang araw nang nakakaraan, halos hindi niya alam kung anong unang iisipin. Siya ay sinanay na maging pantay-pantay palagi, sa kalmado man o kaguluhan, pero mas naunahan siya ng emosyon niya. Naabutan siya ng kalituhan. Siya ay sinanay na maging level-headed palagi, maging sa kalmado o sa kaguluhan. Pero mas naunahan siya ng kanyang emosyon. Idagdag pa na may inaayos siya ulit na problema sa Gold Hotel na hanggang ngayon ay hindi pa niya maayos-ayos ng daddy niya. Siya ay pagod, nalilito, nagseselos at nasasaktan. At kaya nilunod na lang niya ang sarili sa alak. Gusto niyang patulugin ang sarili sa pag-asang pagising niya. Wala sa mga troubles na yun ang humahabol sa kanya. Subalit nung magising siya, aside from his hangover, walang nagbago sa sitwasyon. Nanatili ang katotohanan. Pinagtaksilan siya ni Amber. Alam niya ang pagtataksil at ang sakit nito. Ngunit ang mga kasinungalingan at pagtataksil ay nagmula sa kanyang sariling asawa. The love of his life, he clearly lost it. Amber his wife. Nangako to na iiwasan nito si Drew kahit anong mangyari. Pero anong ginawa nito? She talked to his enemy and secretly met him behind the watchful eyes. He was angry. Gusto niyang sakalin si Drew. Kaya naman nang biglang umuwi si Amber, hindi siya muna umuwi. Hindi siya sigurado kung ano maaari niyang gawin. Gusto niyang mawala ng kaunti ang kanyang galit bago niya harapin ang nagsisinungaling na asawa. Idagdag pa na matindi ang hangover niya dahil sa pag-inom na nakaraang gabi. Hindi niya halos may angat ng kanyang daliri o tumayo man lang mag-isa. Ganyan karaming alak ang kailangan niyang inumin para makatulog siya. Ngunit na makita niya to nung umagang yon, lahat ay nagliwanag tulad ng isang magandang prutas sa pinagbabawal na hardin. Hindi niya napigilan ang sariling magalit. Si Amber, ang sarili niyang asawa, ay nagtaksil sa kanya at sinira siya nito. Alam nito. Alam na alam ni Amber ang nangyari sa pagitan namin ni Drew. At gayon pa man, ay masaya itong nakikipag-usap sa aking kaaway. Hindi lang yun. Sumama pa to sa unit ni Drew na parang natural lang na gawin. Hindi ba to nag-iisip? Alam ko magkaibigan si Amber at si Drew bago pa sila nagkakilala. Malamang mas matagal na tong kasama ni Drew kaysa sa kanya. But she's married to him now. Everything else doesn't matter when the relationship is on the line. Wala mo lang bang silbi ditong pakiusap at paalala niya? Galit niyang inoff ang shower. Inabot ang malambot na towel rack at pinatuyo ang sarili. Lumapit siya sa closet niya at nagsuot ng boxers bago siya dumiretso sa kama. Pumikit siya at huminga na malalim. Ang bango ni Amber ay nasa unan pa rin sa kanyang tabi. Hindi niya to inalis nang inilapat niyang mga gamit ng asawa. Hanggang kailan ka hindi makikinig sa akin? Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga pagsusumamo ni Amber at paghihikbi niya parang isang mantra na hindi natatapos. Honestly, hindi rin niya alam kung hanggang kailan siya magagalit sa asawa o kung mapapatawad pa ba niya to. Nang tanungin siya ni Amber, hindi niya taga-alam ang sagot. Nasaktan siya. Sinira nito ang lahat ng tiwala niya. At hindi niya taga-alam kung paano to dapat ayusin. Umaayos pa ba to?
Sinabi sa kanya ng kanyang lola na ang kasal ay tumatakbo sa pagtitiwala, kompromiso at maraming pagpapatawad. Pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Siya mismo ay sumasalungat. May bahagi sa kanya na gustong manatili, ngunit mas malaking bahagi sa kanya ang gustong lumayo. Baka bukas ay kakausapin niya ulit ang kanyang grandma. Just like her did earlier that day. Puno ng karunungan ang matanda. Tiyak na malalaman nito ang gagawin. Amber POV. Nagising si Amber sa malalakas na yabag na nagmumula sa kabilang kwarto. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at inabot ang phone niya sa bedside table. It was 15 minutes after 6 in the morning. Pretty early for the house helps to be assisting Grandma Imelda with the old woman's needs. Bumaling siya sa binata. The light is still faint. Ibig sabihin, hindi pa masyadong nagtatagal ang pagsikat ng araw. Ano kaya yung nagkakagulo? Lihim niyang tanong sa sarili. Babalik niya sana si Amber sa kama na makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto na sinundan ng masakit na hiyaw. Dali-dali siyang bumangon sa kama, sinuot ang kanyang roba bago nagmamadaling lumabas sa kanyang silid. Ang malamig na simoy ng hangin sa umaga ay dumampi sa kanyang balat sa isang iglap. Subalit wala siyang pakialam. Ang tanging inaalala niya ay ang makarating sa kabilang silid sa lalo madaling panahon. Nakabukas na ang pinto nang dumating siya. Maraming tao ang nakapalibot sa higaan ni Lola Imelda. Kasama na roon sina Fernan, Ma'am Divina at Sebastian na nakahawak sa kamay ni Lola Imelda. Ito ba ay... Umiling siya at hindi maniwala sa naisip niya. Wala sa sarili siyang naglakad papasok sa loob ng silid. May kung anong sakit sa kanyang puso ang kanyang naramdaman. Lumakas na sa pandinig niya ang mga pigil na higbi at hagulgol ng mga taong naroon. Kahit saan siya lumingon, may mga luha at masakit na higbi. Nabalot si Amber ng takot at kalungkutan sa isang iglap. Ayaw niyang paniwalaan ang nasa isip niya. Hindi maaari. Nilingon niya si Estelita na tahimik na umiiyak malapit sa higaan ni Lola Imelda. Inangat na mayordoma ang mga mata nito at kinumpirma ang kinatatakutan. Wala na si Doña Imelda, young lady. Umano na to sa kanyang pagtulog. Sa kabilang banda, tahimik na pinapakinggan ni Amber ang final rites ng pare para sa burol ni Grandma Imelda. Nasa mausoleo sila ng pamilya na matatagpuan sa pribadong lugar ng sementeryo. Nakapwesto siya sa likuran ng kumpol ng mga tao na nakikipaglibing sa matanda. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang sarili na pumunta sa harapan, kasamang pamilya Smith. Ayaw niya magkaroon na naman ng eksena. Libing na yon ng matanda. It should go as peacefully as it should. Hindi gaya ng nakaraang ilang araw ng burol sa chapel, na halos paslangin siya ni Fernan sa sama ng tingin at mga sarkastikong komento nito tungkol sa kanya. Itinataon ni Fernan ang pangiinsulto sa kanya tuwing umaalis to sa gabi at naiiwan siya upang magbantay sa chapel. Araw-araw, buong linggo ng paggising, nagiiwan si Fernan ng insulto sa kanya tuwing umaalis to. Mga insulto na nagpapanatili sa kanyang isip. Naabala sa bawat gabing walang tulog na ginugugol na sa chapel, kasamang iba pang makatulong sa bahay. Kung hindi alang-alang kay Grandma Imelda, matagal na siguro siyang nakipagsagutan din kay Fernan. Pero naiintindihan niya. Nagdadalamhati si Fernan. Ang pamilya Smith ay nagdadalamhati. Ang hindi niya inaasahang pagpano ni Lola Imelda ay nagdulot sa kanilang lahat sa pagkabigla. At natuto siya mula sa kanyang sariling pagkawala. Ang kalungkutan na yon ay may maraming muka at ang isang yon ay kailangan lang magtiis hanggang sa humupa ang sakit sa tamang panahon. Si Ma'am Divina ay umiiyak din. Karamihan sa mga araw, sa pagpupuyat, kakausapin nito ang mga bisita ng ilang sandali at pagkatapos ay aalis sa pribadong kwarto upang uminom at ipagpatuloy ang pag-iyak nito. Hindi rin maayos si Sebastian. Hindi ito nakadalo sa burol ni Lola Imelda. Ipinaubaya nitong lahat sa mga magulang nito ang pag-aasikaso sa burol na matanda. Patuloy na nilunod ni Sebastian ang sarili sa pagtatrabaho sa private office nito sa mansyon. Sa totoo lang,
Maliban sa mismong araw nang nalaman nilang pagpanaw ng matanda, ngayon lang niya to ulit nakita at naiintindihan niya kung bakit. Kung may isang tao na labis na naapektuhan sa pagpanaw ni Lola Imelda, iyon ay si Sebastian. Ibinigay ni Lola Imelda kay Sebastian ang pagmamahal at pangangalagang nararapat rito. Isang bagay na hindi ibinigay kay Sebastian ng mga magulang nito sa kanyang paglaki. Si Lola Imelda ang gabay ng liwanag ni Sebastian, ang tagapagdala ng pagmamahal at pag-asa sa madilim nitong mundo. At alam ni Amber ang sakit ng pagkawala ng isang taong mahalaga sa iyong buhay. Alam din niya na si Sebastian ay maaaring sinantala ng iba't ibang emosyon at tanong ngayon. Dahil maging ako'y ganun din, hindi man lang siya nakapagpaalam kay Lola Imelda. Ang nag-iisang tao sa mansyon ng mga Smith, naniyakap pa rin siya ng buo kahit na matapos ang kamakailang iskandalo nila ni Drew. At yun mismo ang nagpasakit sa kanya, ni hindi man lang siya nakapagpasalamat sa matanda sa kabutihang ipinakita nito sa kanya sa maikling panahon na nakasama niya to. Kung alam lang niya, mas niyakap niya to ng huling pag-usap nila. She would push herself for that first ultrasound so that the old woman could have the first look for her baby. Kaya niyang ilihim siyang napaluha. Maraming mga bagay na maaari niyang gawin, ngunit lahat ng yun ay walang saysay ngayong wala na si Grandma Imelda. Nang sabihin ng paring huli nitong mga salita, habang bumababa na ang kabaong ng marmol, hindi niya mapigilan ang mapakuyom ng kamao upang pigilan ng kanyang sarili na umiyak na malakas tulad ng iba pang miyembro ng pamilya. Gusto niyang tahimik na magdalamahati. Ngayon na wala na ang matanda, wala na siyang kakampi sa mansyon. It seemed like she's back from square one from few years ago, alone. Nang tuluyang mailagay sa pundod ang kasket, isa-isa na rin nagsilapitan sa pamilya ang mga dumalo. Bawat isa ay nagbibigay ng kanilang taus-pusong pakikiramay, ngunit napanatili niya ang kanyang distansya. She wanted to finish the ceremony as invisible as she could. Siguro may iwan na lang muna siya mamaya kapag konti na lang ang tao, para maihulog na rin niya ang bulaklak sa puntod ng matanda. Kukumpletuhin niya ang kanyang huling sakripisyo para sa matandang babae na walang ibang pinakita kundi ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa kanya mula nung magkakilala sila. Amber, ayos ka lang? Ani Tita Belinda nang lumapit to sa kanya. Kasama nito si Victor na nakapaglibing din. Mabilis siyang sumuyap kay Victor na noon ay seryoso ring nakamismid sa kanya. Mukhang esterisado sa kanyang isasagot. Kumarap si Amber at ibinalik ang tingin sa matandang babae. Ayos lang po, tita. Umiling si Tita Belinda at nagsalubunggin ang kilay nito. Hindi ka masyadong okay para sa akin. I agree. Segunda ni Victor. Pinagmamalupitan ka ba ng pamilya Smith? Alanganin siyang umiling. No. Ibig kong sabihin pagod lang ako, Victor. Kandautang na paliwanag niya. Gusto mo bang sumama muna sa amin sa hotel para makapagpahinga ka? Masyado ka tagang maputla at hindi yan normal para sa akin, Amber. Alam kong si Bianca ay magagalit sa akin kung iiwan kitang ganyan ka at wala mo lang akong ginawa. Paliwanag ni Tita Belinda. Matutulungan mo ako magplano ng kasal ni Bianca pagkatapos. Dugtong pa nito bago gumiti. Napabuntong hininga siya. Ganun na ba talaga ka-obvious na may pinagdadaanan siya? Na pati malapit sa kanya nakakahalata na kahit hindi ako nagsasalita. At bagamat tagang nakakatuksong alok ni Tita Belinda, dahil tiyak na magagamit niyang ilang oras na malayo mula sa mansyon, pero ayaw niyang bigyan ng impormasyon ng pamilya Smith. Na ganun kadaling lumipat siya habang nagdadalamhati pa rin ang iba sa pamilya. Sa susunod na lang po, tita. Puyat lang po siguro ako daw sa ilang araw na burol. Pagkatapos po nito, promise, magpapahinga po ako na maayos. Aniya rito. Pero, I understand, Amber. Mukhang kulang ka nga lang siguro sa tulog. Take a rest if you have to. Mabilis na putol ni Tita Belinda kay Victor, na halatang hindi kumbinsido sa sagot niya. Tulad ni Bianca, kilala rin siya ni Victor. Napakaraming espesyal na okasyon ang ginugol niya sa pamilya Chen para makilala rin siya nito ng lubos. Subalit hindi lang niya pinansin ang pagdududa ni Victor.
She will stand by her decision. She will stay. Ilang sandali pa, tuluyan ang nagpaalam ang mag-ina. Thank you po tita. Salamat din po sa pakikiramay. Ani Rayito. Mabilis na humalik sa kanyang pisngi si Tita Belinda bago tuluyang naglakad palayo kasama si Victor. Hinintay niyang umalis ang lahat hanggang siya na lang ang natitira sa mausoleo ng pamilya. Saka lamang siya naglakad pabalik sa libingan na parang isang hindi kilalang estranghero, ngunit dala ang pangalan ng Smith. Malakas ang kabog ng puso ni Amber. Naghihintay siya sa library para sa pagbaba ng huling habili ni Lola Imelda. Nandoon siya kasamang buong pamilya Smith. Wala silang imika na 4. At maliban na lamang sa manakanakang pagsasali ni Fernan ng alak sa baso nito, ang iba sa kanila ay tahimik habang naghihintay. Sa totoo lang, kung hindi lang siya mismo ginising ni Estelita kanina, hindi siya pupunta roon. Bakit? Anong gagawin niya dito? Hindi naman sa may mamanahin siya. Tinanggihan na niya yun noon. At alam ni Grandma Imelda ang posisyon niya sa mga ganon. Ayaw niya sa mana. Period. So why she was there? Bits here. Maya-maya pa, bumukas na ang pinto at bumungad ang bulto ng abogado. Ang lalaking nakita niya noong araw na huli sila mag-usap ni Grandma Imelda. Tuloy-tuloy itong dumaretso sa awkward table at parehong awkward table na pinagsaluhan nila ni Sebastian sa isang madamdaming hapon. Mabilis niyang itinago ang pamumula ng pisngi sa naisip at nag-concentrate sa sinasabi ng abogado. Naten si Fernan at ganun din si Ma'am Divina. Nakarelax naman si Sebastian pero iba ang sinasabi ng mga mata nito. Binasa ng abogado ang preliminaries ng will hanggang sa ang kalahati ng shares ko sa Gold Hotel International at sa mansyon na ito at sa lahat ng bagay sa loob nito ay pinapaubaya ko sa taong mahal na mahal ko, si Amber Gonzaga Smith. What? Hindi makapaniwalang sigaw ni Fernan sa narinig. Mabilis tong tumayo sa kinauupuan nito bago pinuko siya ng masamang tingin. Ano makukuha ng sinungaling na babaeng yan? Sabi pa nito at tinuro siya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Fernan sa 4 na sulok na malaking kwarto at natahimik siya ng ilang sandali. Hindi mailirawan ang galit na nakikita niya sa mga mata ni Fernan. At sigurado siya ngayon, kung may plano man to na saktan siya, tiyak na magtatagumpay ito dahil wala nang pipigil pa rito. Wala na si Grandma Imelda. Halos hindi makatingin sa kanya si Sebastian sa nakalipas na kalahating oras na nandoon sila. She had not one. Wala na siyang kakampi. Mahigpit na napahawak si Amber sa armrest ng kinauupuan niya. Fernan, hayaan mo akong tapusin ang pagbabasa ng huling testamento ng iyong ina. Anang abogado. No! Peke ang testamentong yan. I won't have any of that sham testament unless that stranger is taking out of it. Pigil na singhal ni Fernan sa abogado. Hindi nakasagot ang abogado. Umiling lang to at muling niyukong dokumentong hawak nito. What now, George? Don't tell me hindi ka sang-ayon sa akin. Ilang taon na tayo magkaibigan. Wala ka sa kanilalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa akin. Ano ngayon? Naniniwala ka na kasinungalingan na babaeng yan ay karapat-dapat na magkaroon ng bahagi sa kung ano pinaghirapan ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Ang testamento ni Doña Imelda ay legal at may bisa, Fernan. Matino ang pag-iisip nito nang tawagan niya ako para gawin ang mga pagbabago. That's ridiculous! Galit na putol ni Fernan sa sinasabi ng abogado. Fernan, please! Ani Ma'am Divina at hindi na nakatiis na sawayin ng asawa. Ikaw ang tumahimik, Divina. Hindi to tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa kung ano nararapat sa atin. Sa akin! Muli itong bumaling sa abogado. So, naniniwala ka talaga na karapat dapat magkaroon ng babaeng yan ng bahagi sa kayamanan ng aking pamilya, George? Nang manatiling tahimik ang abogado at mabilis sa tinungga ni Fernan ang laman ng hawak nitong baso na alak bago bumaling sa kanya. Tiningnan siya nito na may labis na puot at disgusto. Pero nanatili siyang nakaupo. Kung mas lalala pa, alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kaunting kaalaman sa pakikipaglaban na natutunan niya habang lumalaki siya sa squatter.
Hindi siya papayag na saktan ni Fernan ang kanyang baby. At hindi siya papayag na saktan siya nito. You happy now, Trash? Nito, binigyan diin ng huling salita na tinawag nito sa kanya. Pinlano mo to noon pa man, hindi ba? Ginayuma mo ang nanay ko para magustuhan ka. At na magustuhan ka niya, hiningi mong bahagi mo sa yaman ng pamilya ko. Pangaiinis nito. Anong klaseng ahas ka? Huling singhal nito bago humakbang palapit sa kinauupuan niya. Subalit bago pa man tutuloy ang makalapit sa kanya, tumayo na si Sebastian sa kinauupuan nito at iniharang ang sarili sa harap niya. Tumayo na din si Ma'am Divina at sinubukang pigilan ng asawa nito. Don't tell me naniniwala ka pa rin sa sinungaling at manloloko mong asawa, Sebastian. She groaned inwardly. Tumama ang insulto nito sa kanya. Isa kang bugok, Sebastian. Ano makukuha mo sa babaeng yan? Isa lang yung piraso ng basura. Napatayo niya si Amber kahit na nanginginig ang mga tuhod niya. May pangalan ako at hindi ako basura, Mr. Fernan Smith. Ang bibig mo'y kasing dumi ng iyong mga iniisip. Ngayon iniisip ko, sino mas amoy basura? Ako o ikaw? Walang hiya ka? Singhal ni Fernan at pilit na humakbang palapit sa kanya sa kabila ng pagpipigil dito ni Ma'am Divina. Tama na! Sigaw ni Sebastian. Hindi mo pwedeng saktan ng asawa ko, Dad. Not in my watch. Mariing sabi nito. Biglang uminit ang pakiramdam niya sa sinabi ni Sebastian. Siguro dahil tinawag na naman siya nito na asawa at sobrang tagal na rin simula noong naging ganito to kalapit sa kanya. Asawa? Ani Fernan habang natatawa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng babaeng yan, ang basurang yan ay asawa mo pa rin? Hindi ako nagpalaki na walang utak na katulad mo, Sebastian. Nangawi na si Amber sa insulto. Hindi umimik si Fernan at nagsisisi siya na pinatulan pa niya ang galit nito. Ngayon hinahabol ng baliw na matandang lalaki ang sarili nitong anak. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Dad. But you are clearly out of my martial problems, so stay out of it. Sigaw ni Sebastian bago siya hinawakan sa braso at hinila palabas ng kwarto. Tahimik siya nitong hinila pabalik sa tinutuluyan niyang kwarto. Nag-i-stay pa rin siya sa kwartong katabi ni Lola Imelda. Ilang kwarto ang layo kay Sebastian. Pagdating nila sa kwarto niya, mabilis na isinara ni Sebastian ang pinto bago siya nito binitawan. Anong iniisip mo? At sinagot mo na ganyan ang daddy ko? Singhal nito sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Ang pag-aalala na nakita ni Amber sa mga mata nito, ilang minuto lang ang nakalipas, ay wala na ngayon. Ang natitira na lang ay puot. Ngayon inaintindihan na ni Amber kung bakit siya pinalabas ng library para makastigo siya nito ng sila lang dalawa. Pinahintulutan kong insultuhin ako ng daddy mo na maraming beses. You cannot expect me to stay silent. Malumani niya sagot niya, subalit may bigat sa bawat salita. Napabuntong hininga si Sebastian at nagsimula maglakad. Ang pakikipagtalo mo sa daddy kong huling kailangan ko ngayon, Amber. Kailangan kong tulong niya sa pagpapatatag ng kumpanya. Kaya kailangan ko na lang tanggapin lahat ng pang-insulto ng magaling mong ama? Ganun ba? Nagsisimula nang bumangon ulit ang pamilyar na hinanakit sa kanyang puso. Tumigil si Sebastian at tumingin sa kanya. Insulto? Napangisi ito. Hindi ka iniinsulto ng daddy ko, Amber. Nagsasabi lang to ng totoo. Biglang kumirot ang puso niya. Balik na naman pala sila sa mga paratang sa kanya. At ang masaklap pa, maging sa mga yon, hindi rin niya maipagtanggol ang sarili dahil ayaw naman ito makinig sa kanya. Kaya hindi tagato tungkol sa paninindigan ko para sa sarili ko, laban sa mga masasamang salita ng daddy mo laban sa akin. Ito ulit ang sinasabi mo sa akin, na kahit anong gawin at sabihin ko mula dito at sa susunod, you still believe that I am what your father had said about me. Puno ng hinanakit na sabi niya. Hindi agad sumagot si Sebastian at nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi ko kailangan na kausapin mong daddy ko gaya ng ginawa mo. Kasal ka lang sa pamilyang to, Miss Gonzaga.
At kahit gaano pa kalaking pamana ng lola ko sa'yo, hindi ka kabilang sa amin. Alamin mo kung saan ka lulugar. Anito, bago walang likod na lumabas ng kanyang kwarto. Halos bumigay ang mga tuhod niya at sobra kaagad siyang nasaktan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Sebastian na paulit-ulit nagpasakit sa kanyang puso. For her husband made it clear, kung nanatili siyang kasali rito, ang kanyang opinyon at maging ang kanyang damdamin ay hindi kailanman magiging mahalaga. Dahil para sa pamilya ni Sebastian, she will always be the unwelcome stranger.